Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimulan tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumuka nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamaril nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at pinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanilang pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, at siya'y tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nagsisipayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirining daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Tumutulong siya sa nagsisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang mga taong matuwid, masulinin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Ang mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa nagpakupkop siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Di
Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hairan ang pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y tatalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siyang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Broken-hearted ka ba? Pinaasa ka ba? Niloko ka ba? Sinaktan ka ba? Pero teka, hindi lamang po ito tungkol sa relasyon, ha? Ito rin ay po pwedeng patungkol sa mga hindi natin gusto at inaasahang sitwasyon, katulad ng pagkakasakit, pagkalugi sa negosyo, pagkawala ng trabaho, pagkaroon ng problema sa pamilya, etc. Sapagkat nakaka-break din po ng heart yan. Kailan ba yon? Kahapon lang. Mainit ang panahon. Gabi pa naman. Narinig ko may nagkomento, may nagtanong, mainit na no? Akala ko pa naman magtatagal yung malamig na panahon. Muntik na akong sumagot na, ganun talaga kapag sobrang cold na, papatapos na. Diba? Ganun pag sa jowa mo. Kapag ang jowa mo ay sobrang cold na sa'yo, ibig sabihin nun patapos na ang relasyon ninyo. Hindi ko lang talaga sinabi. Kasi baka makabreak ako ng heart. Alangan namang coldness ng panahon ng pinag-uusapan. Mapupunta sa coldness ng relasyon. Joke lang. Well, seriously, ano man pong broken-heartedness ang ating maranasan, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon, hindi niya tayo pababayaan. Tayo kanyang sasamahan. Yan po ang sinasabi particularly sa ating salmong tugunan. Ang sabi, sa Diyos hindi nabibigo ang mga nasisiphayo. Sa English version ay, the Lord is close to the broken-hearted. The Lord is, ibig sabihin, present, now, today. Hindi siya close sa mga broken-hearted bukas sa makalawa o sa mga susunod pang panahon. Ngayon, sapagkat ngayon mo, kailangan ng tulong. And He is close sa iyo. Ibig sabihin, near you, kaisa mo. Hindi siya nasa langit lang, pinagmamasdan ka habang ikay nahihirapan. Or the most, hindi kanya pinatutulungan sa mga anghel niya lang. No! Sinasamahan ka niya, kaya makakaasa ka, tutulungan ka rin niya. Sapagkat yun naman ang sabi niya, I am with you until the end of time. Hindi niya pinangako na hindi tayo makararanas sa mga problema, na hindi tayo makakaranas ng pagkadurog ng puso. Hindi niya sinabing hindi tayo iiyak. Hindi niya yung pinangako sa atin. Ang pinangako niya,
tayo'y kanyang sasamahan at hindi passive na pagsama yan. Hindi passive na presence yan. Yung pangako niyang, I will be with you always until the end of time. O yung sinasabi sa ating salmo na, the Lord is close to the brokenhearted, the Lord is near to the brokenhearted. Hindi passive presence yan, active presence yan. Which means, hindi lang niya tayo sasamahan, tayo ay kanyang tutulungan. And so, we will not suffer alone. We will not grieve alone. We will not be alone in finding or in looking for solutions. Kasama natin ang ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit sabi dati ng isang pari nung ako'y seminarista, alam ninyo, hindi ko alam kung paano ko i-exit sa mundong ito, kung paano ko kukunin ng Panginoon dito, kung malalason ako, kung maaksidente ako, kung magkakasakit ako ng malubha, kung mapapatay ako or either directly or because of a case of mistaken identity, something like that. Basta sabi niya, hindi ko alam kung paano ko kukunin ng Diyos sa mundong ito, kung paano ko e-exit sa mundong ito. Pero, I don't care. Lahat pwede. Bring it on. Sapagkat I have this assurance na kasama ko ang Panginoon. Yun. Tama nga naman. Ano man ang ating mga problemang maranasan, basta ang mahalaga, kasama natin ang Diyos yan. Active presence. Diba sabi ng Panginoon, He is our ever-present help in times of trouble. Ever-present. Laging nandiyan upang tayo tulungan. Yan din ang mga sinasabi ko, halimbawa ngayon sa mga natatakot na baka magkaroon na doon ng World War. Sapagkat totoo nga namang kahit konting miscalculation lang, pwedeng ito'y humantong sa all-out na digmaan. At pwedeng yun, hantang katapusan. Kaya yung mga iba naghahanda. Alam nyo bang may mga nagwi-withdraw sa bangko para doon kapag nagkagera, may pera man lang sila. Sa ibang bansa, yung mga mayaman, nagpapagawa ng bunker yung tirahan sa ilalim ng lupa with enough supply of food and drinks na magtatagal kahit 1 taon o kahit higit pa sa 1 taon. Abay sabi ko naman, ang malalim na relasyon sa Panginoon, ang pinakamagandang preparasyon sapagkat yun lang naman talaga. Ang siyang pinaka-pwede nating asahan at pinakamaasahan talaga sa harap ng mga heartbreaking na mga problema. Hindi ko sinasabing, halimbawa, pagdating sa gera, patay na kung patay, bahala na sa buhay. Hindi. Sinasabi ko, mamatay man tayo, mabuhay. Si Kristo ang dapat na pag-asa ng ating buhay. Yan ang makikita natin kay Kristo sa ating Ebanghelyo. Bagamat may mga iniiwasan siyang lugar, may lugar na lantaran siyang nagsasalita. At kung ano yung ikinakaso sa kanya, yung ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, yun pa rin ang sinasabi niya. Biruin mo yung dahilan kung bakit ka papatayin, yung pa rin ang mulit-muli mong sasabihin. At tulad sa Ebanghelyong narinig natin, natatakot ba siya? Of course. Pero hindi siya pinangingibabawan ng takot niya. Pinangingibabawan siya ng katotohanan ang Diyos ay kanyang kasama. Hindi siya nag-iisa. Kaya ang sabi dito, sa akala ba ninyo, ako na parito sa ganang akin lang? In other words, sa akala ba ninyo, ako yung nag-iisa? May kasama ako, ang ama ko. Ganon din po sana tayo sa harap ng mga matinding problema. Kung broken-hearted ka ngayon, kung madurog ang puso natin pagdating ng panahon, lagi po nating tatandaan ang katotohanan ng sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. Alam naman po natin pare-pareho na kapag tayo broken-hearted, lugmok na lugmok, lungkot na lungkot, 3 salita ang siyang makapagpapakalma ng ating loob. Sa English, you're not alone. Sa Tagalog, hindi ka nag-iisa. Lalong-lalo na kung ang magsasabi sa atin ay tototohanin yan talaga. Yung hindi tayo iiwan. O iwan naman tayo, may tinetext tayo, tinatawagan tayo, okay ka lang. Yung talagang aasistihan tayo, malaking bagay yan, nakapagpapakalma ng loob yan, yung maramdaman mong mayroong kang kasama. Tandaan po natin, sinabi na ng Panginoon sa atin yan at pinanindigan niya sa atin at paninindigan niya pa niya para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Ito sana ang magpakalma ng ating kalooban sa harap ng mga nakakadurog na puso ng mga karanasan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Nakasama kita, hindi mo ako pinababayaan. Kung bakit? May mga pagkakataong pinagdududahan ko ito. Pasensya na. Patawad, Panginoon. Alam kong hindi ka nagbabago. Na kung ibubukas ko lang ang mata ng aking pananampalataya, nandiyan naman talaga yung tulong. Hindi pa ako humihingi, yakap mo na ako, hawak-hawak mo na ako, pinoproteksyonan mo na ako.
Ang lagay lang ang hindi ko pinaniniwalaan ito sapagkat nagpapatalo ako sa takot ko at sa lungkot ko. Pasensya na, Panginoon, mula ngayon. Masasampalataya na ako sa katotohanan ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tandaan mo, kung mahal mo ang Diyos, mas mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Mahalaga ka. Walang saglit na nakalimutan ka niya. Sinasamahan ka niya. Hindi siya tumatalikod sa kaniyang pangako. Pag sinabi niya, tinototoo niya. Kahit di ka maniwala, yun nga lamang, hindi mo mararanasan, hindi mo makikita. Sapagkat sa takot mo at sa lungkot mo, nagpapatalo ka. Pagsana. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara Para ng sa sa unang-una, unang-unang, ngayon magpakailanman. ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukaran galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay
Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si si Kristo'y babalik sa wakas panahon. ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilayo na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
hiniling namin kami atyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Na na nag-aalis nag-aalis sa ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaalihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batin. Sa'yo anumang isip ko'y diningin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot kung umungan mong angkin. Diyos, ako ay sinasating, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, mamumulat kong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsubay na aming tinatalikdan patungo sa pamuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong miksay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikabaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay nyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Ang Panginoon na po ang bahala na gumantis sa inyo. Yun po ang lagi naming dasal dito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.